Nakatanggap ang Pilipinas ng 3 sa pinakamakapangyarihang higanteng barko mula sa Japan. Sa bisperas ng pagbisita ni Pangulong Marcos Jr. sa Japan, 3 barko ng Hapon ang dumating sa Maynila noong Lunes, na nagdala ng mga opisyal ng hukbong dagat para sa isang serye ng mga pagpupulong sa kanilang mga katapat sa Pilipinas. Ang Training Squadron ng Japan Maritime Self-Defense Force, JMSDF, ay dumaong dito ngayon para sa 5 araw na goodwill visit sa Pilipinas, sabi ng Philippine Navy. Ang 3 sisidlan. Sina JS Kashima, TV Negatibo 3,508, JS Setoyuki, TV Negatibo 3,518, at JS Asagiri, DD Negatibo 151, ang nagdala ng 170 na opisyal ng hukbong dagat. Isang nakaugalian na pagtanggap ang isinagawa ng Philippine Navy vessel na BRP Raja Humabon, F-11, sa paligid ng Corregidor Island, kung saan inihatid nito ang mga barkong Hapones sa kanilang berthing area. Ang mga opisyal ng hukbong dagat ng Hapon ay magkakaroon ng serye ng pakikipag-ugnayan sa kanilang mga katapat na Pilipino. Bibigyan ng tour ang mga Filipino Navy officials sa loob ng Japanese vessels. Ang pagbisita ay isa pang kilos ng pagpapaunlad ng mabuting kalooban na nag-aambag sa pagpapasulong ng pagkakaibigan sa pagitan ng PN at MSDF na itinatag sa mga nakaraang taon na may patuloy na pangako sa pagtataguyod ng diplomasya at pakikipagkaibigan sa dagat, sabi ng Navy sa isang pahayag. Pinaigting ng Japan at Pilipinas ang kooperasyong pansiguridad noong nakaraang administrasyon ni Pangulong Benigno Aquino ay laban sa backdrop ng pagiging agresibo ng China sa South China Sea. Nag-donate ang Japan ng mga barko para palakasin ang fleet ng Philippine Coast Guard. Magkasamang lumipad ang mga hukbong pandagat ng Pilipinas at Hapon sa kanlurang dagat ng Pilipinas sa unang pagkakataon mula noong ikalawang digmaang pandaigdig. Sinimulan din ng dalawang bansa ang pag-uusap sa posibleng kasunduan ng mga bumibisitang puwersa na magpapahintulot sa mga tropang Hapones sa Pilipinas. Kung paano magpapatuloy ang Administrasyong Marcos Jr. ay nananatiling hindi malinaw habang ang Pangulo ay umiikot sa China at malayo sa US, isang pangunahing kaalyado ng Japan. Sinabi ni Marcos Jr. na ang Japan ay maaaring, depende sa mga pag-unlad, ay sumali sa mga pag-uusap sa pagitan ng Pilipinas at China upang malutas ang magkakapatong na pag-angkin sa South China Sea. Ang pagbisita ng Estado sa China noong nakaraang linggo ay nagresulta, bukod sa iba pa, ng isang Memorandum of Understanding, MOU, sa pagtatatag ng Joint Coast Guard Committee on Maritime Cooperation. Sa bisperas ng pagbisita ni Pangulong Marcos Jr. sa Japan, ang pagdating ng 3 barko ng Japan sa Maynila noong Lunes ay nagbigay diin sa lumalalim na depensa at diplomatikong ugnayan ng Pilipinas at Japan. Ang mga sasakyang pandagat na bahagi ng Japan Maritime Self-Defense Force, JMSDF, ay nagdala ng 170 na mga opisyal ng hukbong dagat para sa isang serye ng mga pagpupulong sa kanilang mga katapat sa Pilipinas. Ang Training Squadron ng Japan Maritime Self-Defense Force, JMSDF, ay dumaong dito ngayon para sa 5 araw na goodwill visit sa Pilipinas, anunsyo ng Philippine Navy. Ang mga barko, JS Kashima, TV Negatibo 3,508, JS Setoyuki, TV Negatibo 3,518, at JS Asagiri, DD Negatibo 151, ay seremonyal na tinanggap ng Philippine Navy vessel na BRP Raja Humabon, FF-11, malapit sa Corregidor Island bago ihatid sa kanilang pwesto na lugar. Itinatampok ng pagbisitang ito ang matatag na kooperasyong militar sa pagitan ng dalawang bansa, na nakatuon sa seguridad sa dagat, pagtugon sa kalamidad, at magkasanib na pagsasanay.
Ang goodwill visit ay bahagi ng mas malawak na pagsisikap na pahusayin ang ugnayan ng depensa sa gitna ng mga hamon sa seguridad sa rehiyon, partikular sa South China Sea. Ang pagbisita ay nakatakda sa darating na state visit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Japan, na naglalayong palakasin ang bilateral ties. Sa kanyang pagbisita, inaasahang tututukan ang mga talakayan sa iba't ibang larangan, kabilang ang kooperasyong pang-ekonomiya, depensa, at seguridad sa rehiyon. Ang Japan ay naging mahalagang kaalyado ng Pilipinas, na nagbibigay ng tulong at suporta sa maraming sektor, kabilang ang pagpapaunlad ng infrastruktura, pagbabawas ng panganib sa kalamidad, at seguridad sa dagat. Ang pagbisita ng JMSDF ay nagsisilbi ring simbolo ng pangako ng Japan sa panrehiyong seguridad at sa estratehikong pakikipagtulungan nito sa Pilipinas. Ang dalawang bansa ay may isang interes sa pagpapanatili ng kapayapaan at katatagan sa rehiyon, partikular na sa liwanag ng lumalagong paninindigan ng China sa South China Sea. Ang presensya ng training squadron sa Maynila ay bahagi ng mas malawak na diskarte ng Japan na makipag-ugnayan sa mga bansa sa Southeast Asia, pagpapatibay ng mas malapit na ugnayan, at pagpapahusay ng mga pagsisikap ng kooperatiba sa pagpapanatili ng seguridad sa rehiyon. Ang mga pakikipag-ugnayan na ito ay mahalaga para sa pagbuo ng interoperability at pag-unawa sa isa't isa sa pagitan ng mga puwersang pandagat ng parehong bansa. Sa nakalipas na mga taon, ang Pilipinas at Japan ay nagsagawa ng maraming joint military exercises, kabilang ang taunang kaagapay ng mga mandirigma ng dagat, kamandag, exercises, na nakatuon sa humanitarian assistance, disaster relief, at counter-terrorism operations. Binibigyang diin ng mga aktibidad na ito ang estratehikong kahalagahan ng kanilang relasyon sa pagtatanggol. Bukod dito, ang Pilipinas ay naging benepisyaryo ng mga programa ng tulong sa pagbuo ng kapasidad ng Japan, na kinabibilangan ng pagbibigay ng mga patrol vessel, at iba pang kagamitan sa pagtatanggol na naglalayong pahusayin ang mga kakayahan ng Philippine Navy at Coast Guard. Habang ang mga barko ng JMSDF ay nakikibahagi sa iba't ibang aktibidad kasama ang kanilang mga katapat sa Pilipinas sa susunod na 5 araw, kasama sa pagbisita ang courtesy calls, joint training exercises, at cultural exchanges. Ang mga kaganapang ito ay idinisenyo upang palakasin ang tiwala sa isa't isa at kooperasyon, pagyamanin ang isang mas malalim na pagkakaunawaan, at pakikipagkaibigan sa pagitan ng dalawang puwersa ng hukbong dagat. Ang goodwill visit ng Japanese Navy ay dumating sa isang pivotal time na nagpapatibay sa strategic partnership sa pagitan ng Pilipinas at Japan at binibigyang diin ang kanilang ibinahaging pangako sa pagtataguyod ng maritime security at regional stability. Habang naghahanda si Pangulong Marcos Jr. para sa kanyang pagbisita sa Japan, ang mga pakikipag-ugnayan sa pagitan ng hukbong pandagat ng dalawang bansa ay nagpapakita ng matibay na pagkakaibigan at espiritu ng pagtutulungan na nagpapatibay sa kanilang bilateral na relasyon.